Magandang umaga mga kamangyan. Ngayon lang tayo nakapag-upload dahil mag-isa lang tayo at naging busy tayo dito sa ating babuyan. Dagdag din ang laging pa-brown out dito sa aming lugar dahil sa mga nakaraang araw ay tuloy-tuloy ang ulan at nagkaroon rin ng bagyo kaya naging maputik dito sa ating babuyan. Ngayon ay okay na rin ang panahon at ang ating mga alagang baboy ay nakakabawi na rin sa ilang araw na pagkababad nila sa putik at sa lamig dala ng bagyo at ulan. Ngayon ay update lang muna tayo sa ating mga alagang baboy. Binigyan muna natin sila ng merienda. Isang buwig na saba na saging. Nailipat na natin sila dito sa kulungan ng panglechonin. Dito dati nakakulong ang mga dumalagang baboy natin. Medyo maluwag-luwag na rin ang kanilang maiikutan. Makapaglaro-laro na rin sila. Ang ating mga dumalagang baboy ay nailipat na rin natin ang kulungan. At yung iba ay napabulugan na rin natin. Dito sila sa ating kulungan. Itong kulungan na to ang ating pinapagawa nung nakaraan. Kaya lang inabot tayo ng bagyo at malakas ang ulan. Ilang linggo na tuloy-tuloy ang ulan dito sa aming lugar. Kaya hindi natin napatapos. Nilagyan na lang natin itong steel matting para mailipat natin agad itong ating mga dumalagang baboy. Ito yan, nabulugan na yan. Ang bali 5 itong dumalaga natin. 3 pa lang ang nabubulugan. Ito hindi pa ito nabulugan. At itong isa, naglalandi na rin itong isa. Bukas pwede nang pabulugan to. Pangatlong araw na ng paglalandi. Itong isa hindi pa talaga naglalandi ito. Yan dalawa nabulugan na to. Kulang pang ang panambak nila. Papatambakan pa natin. Ang bubong naman ng kulungan nila ay ganito lang ating ginawa para mas madali, mas mabilis. At kawain lang ang ating nilagay. Nakatipid naman tayo dyan mga kamangyan. Itong daanan, papatambakan lang natin ito. Meron na rin naman tayo nakaready na panambak. Papahakot lang natin dito para kapag umulan ay hindi na maputik. Itong dating kulungan ng mga nabinta na natin. Nag-aagawan yung mga biik. Mas maganda yung kulungan nila ngayon dahil pwede tayong maglagay-lagay ng mga ipil-ipil, Madrid de Agua. Pwede natin silang bigyan-bigyan tuwing tanghali o kapag oras ng merienda nila. Ito, pinatambakan rin natin yan dyan para may mahigaan sila. Kasi kapag umuulan, pumuputik yung doon banda mga kamangyan. Pag naka-budget tayo ay papasamento rin natin to. Dito banda. Para sa pakainan nila at magiging tulugan. Kahit yung portion lang na yan mga kamangyan, yung dito lang banda. May mga anak pa tayo na mga inahin. Ihalo rin natin dito kapag naiwalay na. Dahil hindi na muna tayo kukuha ng gagawing inahin. Lahat ay pang dispose na muna. Pambenta natin. Kapag may bibili na biik, ibibigay na natin. Bibenta na natin. Pero kapag lumampas na 10 araw o 7 araw, pagkatapos na sila ay maiwalay, hindi na natin ibibenta. Papalakihin na natin yon dahil gumastos na tayo sa pagkain.
Utay-utay lang mga kamangyan. Ito ay 14 peraso. 17 peraso yan mga kamangyan, pero naibenta na natin ang tatlo. Sa December ay titingnan natin kung may benta natin sila ng pang lechonin size. Dahil mas mahal ang presyo ng lechonin kapag December. Lagi naman natin silang bibigyan ng mga organic na pagkain. Ang importante naman dito sa ating mga pinapalaking pang lechonin ay lagi silang busog. Laging mayroong supply na mga organic na pagkain. Madami naman tayong mapapagkunan ng mga organic. Mas gusto rin ng ating mga alagang baboy na mayroong lupa silang nabubungkal. Kaya kahit dito lang yung ipapasaminto natin ay okay lang. Importante lang na yung kanilang pakainan at yung kanilang tulugan ay samento para kahit umulan hindi sila matutulog sa putik tulad ng dati. Isa rin yung lupa kaya hindi nagkakasakit ang ating mga alagang baboy. Malakas ang kanilang immune system dahil nakakabungkal sila ng lupa. Dito nga sa aming lugar mga kamangyan ay kakatapos lang dumaan ng ASF. At pasalamat tayo dahil dito sa ating babuyan ay hindi naman sila tinamaan ng ASF. Kaya maraming buyer na pumunta dito sa atin. Nagtatanong kung may mabibili sila ng panglitsyon. Pero sa ngayon ay wala pa tayong pangbenta na panglitsunin. Dahil naibenta na natin nung first week ng October. Medyo mura pa nga noon ang litsunin pero ngayon ay medyo tumaas na rin. Paano mga kamangyan? Yan muna ang update sa ating mga alagang native na baboy. Sa mga nagsisimula pa lang mag-alaga ng native na baboy at nagpaplano pa lang, sana ay makapagbigay ako sa inyo ng inspirasyon. Sa mga subscriber at silent viewer, maraming salamat po sa panonood. Happy farming mga kamangyan! Bye-bye!